Attorney Yusinko, sir, yung pong ginawa po ng Kamara sa kanila pong kasamahan, yan po ba ay karapat-dapat at yan po ba ay masabi po natin na tama po ang kanilang desisyon sa nasabi po suspensyon or masyado silang balat sibuyas, ika nga po, attorney? Ang ganda ng tanong mo, Frami, no? Para sa akin, I would tend to side doon sa yung penalty of suspension ay parang masyado namang marahas, no? Kasi pwede namang censure, no? Ibig sabihin, pwede naman unang offense ay pagsabihan, i-censure muna si Congressman Barzaga, no? So, pwede natin sabihin na tila medyo balat sibuyas yung mga mambabatas natin, no? In that sense. Having said that, hindi ko rin naman sila masisisi. Ibig ko sabihin, hindi ko masisisi yung Ethics Committee kasi yung pinapakitang behavior ni Congressman Barzaga online and offline ay hindi talaga karapat-dapat para sa isang mambabatas. No? Tandaan natin, ang mga mambabatas, meron niyang constitutional duty. Right? Ano yun? And that's to enact laws. Kaya nga ang tawag natin sa kanila, mambabatas. Now, they have all the right to criticize government. They have all the right to criticize other political leaders, including the president. Pero meron silang responsibilidad na gawin yun sa tamang paraan. No? Kasi pinangangatawan nila yung Estado, no? Yung ating Estado, yung gobyerno natin, pinangangatawan nila. Yes. So hindi pwede sila magkaroon ng ganong klaseng mga behavior, no? Yung nagsasabi sila ng katangahan, nagsasabi sila ng kasinungalingan, they disturb the peace, no? Yung nanggugulo sila sa publiko. Hindi acceptable 'yon, no? So I completely understand kung bakit yung mga kasamahan niya sa Kongreso ay ginawa yung ginawa nila, no? Pinatawan siya ng parusa. But I have to say yung parusa ay mukhang hindi akma. Mas akma siguro para sa akin at least yung censure muna before suspension. So parang hindi po makatwiran po, attorney, yung pong suspension or sabi ko censure po or kayo po i-reprimand ang ito pong si Barzaga in that case. At well, attorney, meron nga pong binabanggit po dito lalong-lalo na siguro okay pero ang nag-trigger po sa atin habang siya po ay na-accept po yung kanya pong suspension. And nagbanggit po siya, nung binanggit na po ang Pangulong Marcos, pinapatay na po siya ng mic na parang ito yung dahilan kung bakit gusto siyang patahimikin at suspindihin kasi nga po vocal po siya for resignation with the President Marcos. Attorney Yusinko, sir, your take with that? So, dyan papasok yung sinasabi na balat sibuyas, no? Hindi rin naman tama yun. Kung ganun nga, no? Kung ganun nga na, kumbaga, pinipigilan siya maging kritiko ng Pangulo, that's not right. Hindi tama yon. Kasi lahat tayo, kahit na congressman ka or sino ka man, you have the right to criticize government. You have the right to air your grievances against government. No? Ang hinihingi lang ng konstitusyon natin is gawin mo yon sa tamang paraan. Right? Hindi mo pwede gawin yon through violence, hindi mo pwede gawin yon through unlawful means, no? So kung yung plataforma ay lawful naman at hindi naman siya violente, bakit siya pinapatahimik, right? So hindi naman tama yon, no? Kung totoo nga yun na pinatay yung microphone niya, right? So diyan papasok yung sinasabi natin na baka naman sensitibo masyado yung mga liderato sa House, no? Na parang inaalagaan nila yung kanilang relasyon
with Malacanang, Yes. na gusto nilang ipahiwatig na sunod-sunuran pa rin sila sa dikta ng Malacanang. Hindi tama 'yon. That's totally wrong.